Sila ay maniningil sa iyo sa kabilang buhay. Ang taong minura mo, ang taong pinatay mo, ang taong pinalo mo, ang taong kinutya mo, ang taong nilibak mo, ang taong pinahiya mo, ang taong ininsulto mo, ang taong siniraan mo, ang taong inutangan mo, ang taong ninakawan mo ng kayamanan, ang taong pinagbintangan mo ng hindi naman niya ginawa, ang taong pinakialaman mo lagi na wala naman masamang ginagawa sa iyo, ang taong kinukwento mo sa ibang tao o grupo para mapagtawanan siya, bully. Ang batang pinalaglag mo sa sinapupunan, etc. Darating sa iyo ang mga tao na ito sa kabilang buhay upang ikaw ay singilin at pagbayarin. Kung saan ang magiging kabayaran mo ay ang mga mabubuti mong nagawa, hanggang sa wala nang matira sa mga amal mo, wala nang natira sa mga sala mo, fasting mo, sadaka kawanggawa mo. At kapag naubos na ang mga mabubuting mong mga amal, ay mapupunta sa iyo ang mga masasama nilang nagawa, hanggang sa ikaw ay pabagsakin sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Sinabi ng sugo ng Allah, alam mo ba ang taong nalugi? Sumagot sila, ang nalugi sa amin ay yaong walang pera o ari-arian. Ang tunay na malulugi sa aking nasyon ay yaong darating sa kabilang buhay na may sala pray, may shom, fasting, may sadaka, charity. Ngunit siya ay malulugi dahil darating sa kanya ang mga taong maniningil sa kanya, ang taong minura niya, ang taong pinagbintangan niya, ang taong ninakawan niya, ang taong pinalo niya, ang taong inutangan niya, ang taong pinatay niya at ang batang pinalaglag niya sa sinapupunan pagkitil ng buhay. Ang mga amal niya ang magiging kabayaran, at kapag naubos na ang kanyang mga mabubuting mga gawa bilang kabayaran sa kanila, mapupunta sa kanya ang kanilang mga masasamang gawain, at siya ay ibabagsak sa impyerno. Humingi ng tawad sa mga taong alam mong nilinlang mo, maging sa salita at gawa, dahil katiyakan, may kabilang buhay naghihintay. Ang buhay sa kabilang buhay ay tanging pagsisisi, at ang pagsisisi sa huli ay wala ng silbi.